tayo sumang-ayon na dapat hindi po talaga itaas ang pamasahe. Maski na alam po natin na talagang sagad na po talaga yung ating mga jeepney drivers, yung ating mga motorcycle riders, 'di ba? Dahil hindi po sila pinayagan magtaas po ng pamasahe. Actually, pipilayan mo yung ekonomiya pag ganun. Kasi kung wala nang kikitain yung mga transportation, pangunahin din ng logistics kasi Opo. para magkaroon ng magandang distribution capability ang isang bansa. So kung halimbawa, mababa ang kita nitong mga jeepney drivers, mga motorcycles, mga taxi, no, less and less sa kanilang or kokonti ang magbabiyahe. So mapaparalisa ang ekonomiya kung ganun. Kaya hindi rin practical na yung gasolina hindi mo kinokontrol pero yung transport kinokontrol mo. Naku, ma'am. So, wala silang lusot eh. Kasi pinabayaan nilang umakyat ng husto yung gasolina at saka diesel. Eh sa ibang bansa hindi naman ganyan kataas yung inakyat ng mga presyong yan. Yun na nga, diba? So, hindi tayo nakapaghanda, ma'am, ano? Ibig sabihin, parang talagang band-aid solution tayo lagi na walang naging paghahanda. Parating reaction na. At saka yun nga yung monitoring nila at enforcement, no? Kasi maski walang price control, may corresponding increase na dapat silang binabantayan. Kasi may formula naman na sinusunod ang mga energy companies, no? So kung kaya naman nilang ipasara ang mga gas stations pagka nag-profiteer, di ba? Pagka sumobra yung pag-akyat. Kasi minsan, di ba dapat Tuesday nag-aakyat ng presyo? Eh, Sunday pa lang, maakyat na eh. Bawal yun di ba? Dapat Tuesday. So, walang monitoring, walang enforcement. Doon mahina talaga. Kaya, eto, nandito tayo sa ganitong sitwasyon. So, Ms. Cora, do you think na kailangan bisitahin ulit, i-revisit yung oil deregulation law? Kasi doon po nagtatago yung mga oil companies na sinasabi nila hindi sila obligado ipakita ang kanilang kitaan, di ba? Unlike yung energy sector, mga Meralco, mga distribution companies, naka-itemize kung saan napupunta bawat sentimo natin Yung mga oil deregulation, yung mga oil companies, wala. Sinasabi nila, oil deregulation yan hindi nyo pwede kaming i-compel na ilabas namin sa inyo kung ano yung kita namin. Although may mga estimates, sabi ni Senator Marcoleta, na parang 3 billion ang kinikita daw kada araw. Dahil nga, yung inventory, dati pa nila yan nakuha. And yet they... At a lower price, At a lower price. Effectively, when this Middle East crisis erupted, ayan na, kaagad, di ba? Tinaas nila kaagad yung presyo. So dapat ho ba i-revisa natin ang oil deregulation law para mas maging accountable? Hindi mo nga kailangan yun kasi babantayan mo lang yung presyo ng crudo. Kaya nga sinabi ko, yung crudo, umakyat lang ang 65%, sabihin mo ng 65%. Bakit ang gasolina natin at diesel umakyat ng between 84 and 166% to be more precise. So, malaking range kasi iba-ibang variants yan. So bakit ganun yung inakyat? Bakit mas matindi pa kaysa sa crudo? So doon na lang makikita mo na may discrepancy. So ibig sabihin, ang gobyerno dapat ang nagpatupad para mabawasan yung discrepancy na yon. Kaya lang, yung monitoring nila at saka yung pagpupulis nila sa mga gas stations, mahina. So doon talaga sa enforcement, dapat sila magtutok. Tutukan nila yung enforcement at saka monitoring.